Bakit ang isang kinatatakutang bahay sa Davao Oriental ay pilit inaangkin kahit sa kabila ng mga nakakapangilabot na nakaraan nito? Sino nga ba o kanino ang tunay na karapatan sa inaangking bahay na puno ng kababalaghan? Kanya-kanya na. Kanya-kanya Kasi ng bakit pwesto. kung inyo po ito, bakit po kami pinayagan ng purok leader dito? Hindi ka maminos ako ah. So dito mga master, yung pinaka part ng entrada, malapit sa bintana, nakalock siya. Pero dun sa kabila, dun tayo dadaan. Para sa akin, para siyang creepy talaga. Welcome back to my channel mga master. This is Master G. Ngayon, gumala tayo dito po sa Mati. Oo, almost 4 hours from Davao City. Pinuntahan ko tong bahay na sinasabi nilang haunted na daw. Ngayon, iikutin natin ito, alamin natin kung may nangyayari bang kababalaghan dito. Lalo na paggabi. Kasi ang sabi, yung mga bintana na yan, may mga dumadaan doon na 2 babae at isang matanda. Isang matanda daw pala, dyan na namatay. Yung isa sa anak pa ng may-ari. So, Kastila daw ang original na may-ari niya. Bukod sa heritage house na ito, may mga nagpaparamdam. Alamin natin kaya tayo nandito. Itignan natin kung meron talaga tayong mararamdaman o maire-record man lang. Pero sa ngayon, ikutin muna natin yung bahay ng araw para makita nyo yung itsura. At yung historical side ng bahay na ito, kung ano talaga ang meron. Nasa labas pa lang kami, naglalakad pa lang, kinikilabutan na kami talaga. Meron talaga kami nararamdaman na kakaiba. Hindi naman ako natatay guys. So, di ba pag natatay ka, kinikilabutan ka daw. Pero kami hindi, katatai ko lang eh. So ito, makikita nyo dyan sa design na talagang lumang-luma na at ninakaw na ang ibang part ng bintana. Nga pala guys, kung biling mo yung ganitong mga video, yung mga creepy, mga adventure, mga abandon, subscribe ka na, supportahan mo yung ating channel. At lahat po na nandiyan sa screen, shoutout po sa inyo, binabati ko kayo. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers. Syempre, yung mga solid masters natin, tsaka yung mga OFW na laging nanonood sa akin. Tara, let's go! Ito mga master, ang ibig sabihin pala daw nito, tong letter K, yan yung kilometer. Yung number niya sa ilalim, yan yung 1703, yan yung layo ng lugar na kinatatayuan nito mula sa mainland. So, yan, yung M is mainland. So from city sa Mati, 14 kilometers yung ating layo. So may mga natitira ditong mga haligi mga master. Extension siya na hindi naman natapos. Karugtong ng mismong pinakabahay na ito. So akyatin na natin to maya maya. Meron tayong makakasamang taga dito, yun yung magkikwento ng mas nakakatakot pa na experience nila dito. May mga part pa dyan ng mga bahay na dyan doon nakatira yung dating caretaker. Kumbaga isang malaking lupain. Babae lumalabas, walang kasamang lalaki. Paglabas nila, paglabas ng babae, Takbuhan ng mga bata. bumabalik uli dito. May nagparamdam din dito na matanda. Tapos may sagupaan din dito sa Hapon at saka Kastila dati. Dito din May naglaban. May nakuwang armas at sandata. Then nabuhit ng sandata. May mga bakas ng pinaglabanan, mga pinaganuhan. Tapos anong makikita sa loob niyan? May libro dati. Libro? Mga anong oras doon nagpapakita yung dalawang babae dyan sa may bintana? 10 to 12. Subukan natin guys kung kaya natin makapasok ng gabi dito kasi meron pa tayong isang hinihintay na permit para makapasok na talaga tayo kasi hinihintay lang natin ulit-ulit. Makikita nyo dyan guys sa pinaliparan ko na drone yung maliit na simbahan. Yung simbahan pala na yan ay kasabay daw na itinayo nitong bahay na ito. So may mga nagpaparamdam. Wala namang nambabato or wala namang Wala. mga umiiyak, wala naman. Meron din. Anong sabi? Ano lang, pagkasabay yung babae na lumalabas, may umiiyak. Ano yung iyak niya parang? Natatakot siya or ano ba?
Hindi maintindihan ang kanya. Yung iyak niya. Malakas yung iyak niya. Malakas po. Okay. Unahin muna natin itong bandang likuran ng bahay. Meron siyang extension mga master. Tingnan natin. Tingnan nyo. At medyo mabigat nga. Alam mo yung parang nahihigop yung energy ko na ewan na something. So ito, pakita ko sa inyo guys ha. Ay. Ay. So dito tayo. Mamaya natin papasukin guys. Hintayin lang natin ng medyo madilim pa ng konti. May balon. Ito tignan nyo. Wait lang. Ang laki pala. May balon dito guys. Part ng ano. Binutas dito na. Hindi ko alam kung para siyang nitso mga master. Ayun, tignan nyo to. Ayan o. Tapos may semento. Ano kaya ito, no? Hindi kaya ito parang hinukayan nila ng baka akala nila may mga kayamanan. Tara. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong balon mga master. Ito. Ayan. Buhay pa kaya tong balon na ito? Ayan, ang laki ng balon, no? Ay, dalawa. Ayun pa isa. Bakit may balon? No. Alam mo yung pakiramdam ko guys, talagang iba, mabigat. Nakikita niyo yung palibot nitong buong ano, creepy talaga. Ang laki-laking bahay. Pasok na tayo dyan. Kasi kailangan talaga totoo yung story na makukuha natin mula dito sa bahay na ito, sa mansyon na ito. Ganda yung disenyo niya at talaga napalibutan na siya ng mga damo dahil abandonado na nga ito. Medyo nalalambot yung tuhod ko mga master. Ito na. Oh my gosh. May alambre pa yung ano. Granted na nasa paligid ang boses na ating narinig, pero bakit tila nagtugma ito sa kwento ng ating kasama kanina na ang boses nga daw na iyon ay parang nagmamakaawa. Kahit nung nandyan ako, wala naman ako narinig na sigaw. Kakaiba yung pakiramdam. Guys, ano ito? Dadalawang record ako para kung sakali may ma-record yung isa. Ayan. OMG. Ito yung inaapakan ko. Ay, ang laki ng loob. So far, ito siya. Wala nang mga gamit or something pa. Pero iba yung bigat guys eh. Tamo, ilang hakbang lang yun pero ang creepy. So ito, diba? Ay, lambot. Ay, oo. Laki nga. So, balik tayo dito mamaya-maya. Investigate. Karugtong lang naman. Ay. So far, ang lalaki ng parang cabinet tong araw. Bakit may saging? Siyempre may puno ng saging. So, antayin lang natin magkikwento mamaya-maya ng mas nakakapangilabot na experience daw nila dito. Wala akong masabi. Iba yung pakiramdam. Mga solid oh.
Kasi may kabilang part dyan, oh, natin puntahan. Yung ilalim, bababa tayo saglit. Wait lang guys, ha. Wala pa ako naririnig ngayon, pero posible baka may na-record tayo dito sa ito, oh. Ang ganda. Ganda ng ano. Yung kisame niya, talagang masasabi mong solid din eh. Dito tayo sa may bandang silong, mga master. Kasi siya hinahangaan ako yung boses ko. Kasi hanapin natin yung bakas kung saan daw yung parang bakas ng espada ginamit daw. Ay, may hukay. May hukay. Ay. Gulat naman ako sa'yo. Bigla kang nalabas yung bata. Ha? Wala pa rin. Hindi, anong sabi yung narinig mong kwento dire? Anong naririnig mong kwento daw dito? May umiyak. May iyak na Babae. babae. San banda? Doon sa kuwan. Doon, may sa may door. Saan? Doon. Saan kwarto? Oh. Saang banda na kwarto? Kanan, kaliwa? Kaliwa. Kaliwa. Okay. Ba't binutas daw dito, bata? Hindi ko alam. So ito mga master, may nakita tayo dito parang balon. May tubig eh. Baka ito ay akala nila may makukuha silang something na kayamanan or what. Ayan, ay ang laki. Napakalaki pala guys. Ay oo, ang daming hukay. Ang daming hukay guys. May labira din dito. Anong klabera? Ang tao. Ano yun? May tao dyan? Nilibing? Ano? Hindi ko magets. May... May buto Oh, ng tao? yes. Saan banda? Kita Dito ka? Dyan inilibing yung tatay nilo. Tatay ng may-ari. Ah. Ay, dito daw inilibing yung pinakatatay ng ng may-ari. So, yung pinaka-Kastila siguro. Wala na palang ano dito sa ilalim eh. Wala nang makikita dito. So ito yung pinakasilong sa yung inakyatan natin kanina. Dami mga orbs na nakikita ko. Ay, ano yung connected din sa ano? Paano tayo maka-access dyan? Hindi na pala makaka-access dito guys, oh. Wala nang hagdan. Balik tayo. Pero ako kasi pag pumapasok ng abandonadong bahay, yung pakiramdam ko mga master, ano eh, pag pumapasok ko ng mga abandonadong bahay, yung pakiramdam ko bukod sa para akong nalulula, gusto ko dito ko na mismo nalalaman yung history. Kasi pagka mas legit kasi yun eh, ka ng history ng pinakabahay. Maya balik tayo dito between 10 to 11 PM kasi yun daw yung may time na umiiyak at aalamin natin kung talaga bang meron. For me, simpleng bahay lang din siya, kaya lang may something eh. Yung may nakitang bakas left side, yung sinabi ng bata na may umiiyak doon. Ano yun? Parang may naglalaglagan ng mga kahoy ba? So ito mga master, binalikan na namin ito ng gabi. Ang creepy.
Diyos mio, Marimar. Ito papasukin na namin guys. Bali 3 lang kaming papasok. Ito na siya. Wait lang. Parang creepy naman tang bigat ng pakiramdam masyado. Tapos ang sabi, parang kinuwanan daw ito ng ginto. Hinukay daw. Akala nila may makukuha sila. May nakuha daw ba? Wala. Ito. Ay. Parang may boses ng lalaki ko naririnig sa labas. Tayo-tayo lang naman nandito. No? Narinig nyo? Wait lang. Parang may nag-uusap. So, subukan natin dito mga master sa part na to. Nasaan yung pan-detect? Wait lang. Wait lang guys, i-share ko lang po yung na-experience namin dyan. Kasi noong time na yan, nakapag-stop na ako ng recording, biglang pumasok yung lalaki. Pero nung hapon pa lang na yun, nagpaalam kami dun sa isang asawa, dun sa asawa niya, na itsosera. Tapos sabi niya hintayin doon lalaki. So naghintay kami, hindi dumating. Pero nagdiretso na kami doon sa mismong pinaka-purok leader ng lugar na yan. Pinayagan na kami ng purok leader at ang sabi sa amin ay wala naman daw problema mag-vlog dyan ng gabi. Pumasok na daw. So yun na, pumasok na kami niyan. Nung pagpasok, parang gulat na gulat pa na bakit to kami nandoon, yung lalaki, yung kupal na taga diyan. Shout out sa iyo, kupal ka. Oo, alam mo ba? Kasi umaangking ka nang hindi mo naman sa'yo na wala kang pinanghahawakang karapatan. So, ang nangyari kasi dyan guys, yung mga lupa pala dyan is parang parte-parte na doon ibinigay ng dating may-ari niyan pero wala pang inaayos pa sa DAR. So, ibig sabihin, pag-aari pa siya ng gobyerno, di ba? Kaya kami lumabas kasi ang sabi, labas kayo dyan. Ganun agad. So, di ba, parang pwede naman sabihin ng maayos. Kasama naman namin yung isang anak nung isang katiwala din dyan sa lupain na yan dahil marami silang mga katiwala na parang sila dyan kumbaga kailangan daw bigyan din daw siya ng permiso. Nagpaalam na nga sa kanya. So kailangan dumaan pa daw kami sa kanya doon. Sino ka? Who are you? Who do you think you are? Running ng raving scars, collecting your jar of hot pistic ka. Tapos nung pinalabas kami na parang tuta, na parang aso. So lumabas na lang kami kaya hindi ko na na-video yung part na yun guys. Pero talagang galit na galit at inaway pa yung tatay ng kasama namin dahil parang naawa din ako kaya hindi na ako nakatiis. Ito yung nangyari. Hindi kayo ang may-ari. So ngayon, sabi nyo patay na. Anong po problema? Nagpaalam naman kami sa purok ng kapitan ng purok leader dire. So kung hindi mo man malaman, alam naman at least ng purok leader. Tapos tinanong kita, sabi ko, sino bang may-ari? Sabi mo, patay na. Patay na. Patay na ang may-ari. Ano po kayo dito? Apo? Apo ka? Na-carp ito, sir. Bakit hindi mo masagot kung ano ka, kung kaano-ano ka ng may-ari, di ba? Oo. Na-carp ito ba? Na-carp. Nang DAR. Oo. Karon ang say Kami ang nakaano decision. dito. Karon ang say decision. Kami ang nakaano dito, pisti kang yawa ka ba? Kaya nga tinatanong kita yung papel, di ba? Tingnan niyo yung sinagot, pisti. Naana kayo yung mga Sir, hindi na yun importante. Yung importante, Sir, hindi na yun importante. Ang importante lang. Anong importante? Yung karapatan mo na wala ka naman pinanghahawakan. So, mas importante yung pinaglalaban mo kaysa sa papel na wala ka. So, shout out po sa DAR. Huwag yung pangbigyan ng lupa yung piste na yan. Yawa yan. lang sana. Oo. Kung nagpunta lang kayo sa bahay, Hindi nagpunta. Gikan nga kami dito kanina. Nagpaalam kami ngayon yung sa asawa nyo. Baga og naong makapal ang mukha mo. Hindi naman pala ikaw yung may-ari. Patay na pala. Apok na naman sila na niyo. Ito na. ato mo ito. Marinis ng undag ko lagi. Nagpaalam po kami kanina. Di sana, hindi po ba sinabi sa inyo ni Mrs. na nagpunta po kami dito? Sinabi nga ni Mrs. ko sa inyo. Oh, na at least doon alam niyo kayo na po. magpaalam. Sa akin kayo magpaalam. Kasi ito na. Kay ipabot bitaw ka na siya dito sa mati. So sa madalit sabi po sir, tawag dito, ang tagiya-anib, di ba patay na, Oo. sabi mo. Ngayon, Yan kon Manila, ilaman Dire. so parang lumalabas inyo na po ito, ganon. Kami po, dito kami nakatira. Opo. Oh. So, ang mga tao dito, kanya-kanya na.
Kanya-kanya Kasi ng bakit pwesto. kung inyo po ito, bakit po kami pinayagan ng ng purok leader dito na Ewan mag-vlog? ko sa purok leader. Ewan ko. Hindi ko alam. Yung nambitaw ta kanina. Oh, yan ang katunayan ng mga lapastangan yung mag-asawa na yan, lalo yung lalaki na yan at saka yung babae na yan. O parehas yung mag-asawa na yan, oo, maghihiwalay kayo, antay-antay lang, mga piste kayo. Masyado kayong toxic dyan sa paligid nyo na yan, sa lugar nyo na yan. Balita ko lang ha, may nagsabi lang sa akin, napakasiga daw talaga ng mag-asawa na yan. Wala raw kasundo. Ikaw ang minos ako Ang importante, oh, Ano example man di maminaw? kanina, Ano man di maminaw? Nandito nga lang po kami sa labas kanina. Dili, Sabi, ang importante yan ni Busing. Pareha ng balay ron diha, oh. Oh, kung si, oh, pareha. hindi, ito, Nag-ingon man siya hindi na, maliit na bagay ako, lang naman wala. kung tutuusin. Wala, O, Cut na po yung video na yan guys. Hindi na rin na video yung humingi ako ng pasensya. Pero guys kasi masyado naman kasing inaawa yung tatay ng nag-tour sa amin dyan. So ang nangyari daw, parang iniisip na nagbigay kami ng pera para makapasok. So parang ganito, parang sila bigyan mo din or parang bigyan mo din sila ng karapatan or what na wala naman talaga silang karapatan. Ang pinaka dyan, hindi nila ginalang yung desisyon ng purok leader. Yun lang naman yan guys eh. Ako talagang transparent eh. Totoong tao kasi ako. Hindi kagaya ng mag-asawa na yan. Talagang walang nakakasundo daw yan. opo. Wala na. Kaya nga humingi ako ng pasensya. Kaya lang, tinatanong ko kayo kung sino may-ari. Ang sabi nyo naman, patay na po pala. So, ang point ko naman po doon, kung nagkamali man Dito kami, na, daig pa yung story mayo. Sige na dito na. hindi na ho, hindi na, no need. Hindi, tara na, uwi na tayo. Hindi po. Uwi na po kami. Uwi na po kami. Wala naman palang may-ari, patay na pala eh. Tara. Suko mo. Mga mantas kaayo mo sa inyo. Huwag nyo akong subukan. Iparating ko yan sa sa munisipyo. Visit kayo. Saksak nyo sa bagay yung bahay na yan. Piste kayo. Nagpaalam kanina sa purok leader, pinayagan, tas ngayon sasabihin yung patay na pala yung may-ari, hindi naman pala inyo. Inaangkin nyo. Shit. Saksak nyo sa baga nyo yung bahay na yan. Multuhin sana kayong lahat. So guys, tapos na po yung vlog. Hindi na po kami makapasok kasi may mga mang-aangkin dito na mga wala namang papel. Wala namang inang-aangkin ng hindi naman kanila. Umepal pa yung babae. Mataas pa sila sa presidente ng purok dito. Hindi sila pumayag na mag-vlog. Hindi naman pala kanila. Saksak nyo sa baga nyo yan. Shout out dito po sa barangay Barangay Mayo, yung timawa dyan na may tindahan. Kakagigil. Sabihin sir, ikaw wala kang karapatan dyan na magdesisyon na magpapasok? Nakakuha po man kay, di ba, patay ng tagiya. Mm. Dapat wala ni tagiya na. Oh. Ito pa, ang gwana na, wala pa'y tagiya gid pure. Kaya po ma-plaster ng yuta. Oh, ngayon. Hindi makatagiya. So dapat, pag-aari po ng gobyerno yan ngayon. Ari sa gobyerno. Oh, bakit sila nakikialam? Okay na, angkon man. Di ba? Ako naman, ang konsiderasyon ko dyan, kung pinaalis kami ng maayos, hindi lang kasi talaga na video. Kung sinabihan kami ng maayos, walang problema. Hindi nang aaway, nakakala mong kanila. Kami naman nagpaalam, may mga permit naman din kami. At saka hindi naman talaga, sige, hindi na ma-vlog or whatever. Pero in the end, inyo pa rin ba yan? Nalaman na. Ito guys, wait lang. Iyan ko to, dadaling ko to sa Iyan ko yun sa munisipyo. Walang aangking yan. Paano ko talaga yan? Bastos tong mag-asawa eh. Po sila eh, mas mataas pa sila sa purok leader. Gani kaya yung purok leader. Parang winalang halaga na po nila yung purok leader. Mas May problema din sa purok leader. mas mataas pa sila sa purok O leader. kanilang kuha magpahaba. Saka nakakitang pinaalis kayo na hindi naman kayo ang may-ari, 'di ba? Shoutout sa mag-asawa na yan, mga sakim, tawag diyan. Ang chika mga master, yung palang dahilan, nalaman ko na kung bakit. Kasi sila pala yung nagbutas-butas ng mga lupa daw doon at sila din yung mga naghukay daw doon, nag-aasam na may makukuhang gold or may something na kayamanan. Wala. Hindi naman sila makakatanggap ng kayamanan dahil mga sakim eh. Paano kayo bibigyan ng mga treasure kasi yung puso ninyo, mga sakim kayo, di ba? Sa makatuwid, ang iniisip nila, maghuhukay kami doon ng kayamanan or something na ite-treasure. Ang kakapal, di ba? Porket nakita nila kaming nakasasakyan or what, nag-iisip na sila ng gano'n at mayroon kaming dalang mga malalaking ilaw.
Malugi sana yung tindahan nyo. Walang bibili. Guys, wag po kayong bibili. Yung mga subscriber ko po, 1 million po. Wag po kayong, wag po kayong bibili dyan sa tindahan na yan. Masungit po. Tsaka batasan. Mga suwang ganin no. Mga aswang. Suwang ganin. Multuhin sana kayo dyan. Lumipat sana dyan. Puta, dahil. Grabe. Pinalayas kami guys sa abandonadong bahay na hindi naman sila yung may-ari. Tanong ko kung may papel. Wag na raw pag-usapan. Sabi nung nakaraan, mga nakamotor po na nagbablog, pinapunta nila. Oh, wala. Pinapasok nila. Kaya wala pa man sila katinda. Tapunta. Ah, sa una, okay. Ngayon, naakala nila peperahan or what. Mukha mo kaming treasure hunter, guys. Man, Pero sino po talagang, yung lupa po na kinatatayuan po ng compound na ito, sino po talagang may-ari? Rukan Mura. Yung mismong Kastila na yan. Ngayon, idinonate po niya. Ha? Bibigyan na ng mga titulo. So, sakop daw yung kanila yon? Dili pa. Ah, wala pang nakakasakop. Ako nang kontra ba kanang para karon mo, di ka kapunta. Ah, parang ano pa lang, angkin-angkin. Tapos pagka may titulo na, yun na Oh, yun. pwede na kunang darang. Ah, nananawagan po ako sa Dar, yung mag-asawa po dito, wag niyo pong bigyan ng lupa. Meron po sa sementeryo, marami. Bullshit. Akala nila maghuhukay kami doon ng ginto. Ganon sigurong iniisip. Mga bulawan, mga bukangan. Kasi, ano po wala kayong batasan ba? Ang gusto ninyo, wala pala kayong karapatan din. Pinapaalis nyo kami, wala kaming karapatan. Pero kayo, ginagawa ninyo, akala nyo kung sino kayo. Akala nyo kayo yung may-ari. Hindi naman pala. Nagpaalam na po ako, guys, sa shoutout po sa barangay ng Don Enrique, dito po sa Purok Bituon, Barangay Mayo, Lopez Mati. So, yung nagpaalam po kami dun sa Purok President na dumiretso na daw kami. Ngayon, nagalit tong mag-asawa. Ngayon, yung isang babae, umano pa, lumabas pa, sabi niya, sinabihan na kita, di ba, kanina? Akala mo ba sila, makapag ano ba, na hindi naman pala kanila din. So yan, yung shoutout po sa mag-asawa na yan, na pinalabas po kami. Sana po lahat po ng multong nandyan sa bahay na yan, pumasok po sa bahay nyo.